sa buhay sa bukol tungkol sa iyang pagpaliwanag. Pagmana ng sa ulo ng isang Diyos kinisa, mag-inuso kita sa atong mga sa. Pag-isang ka sa Diyos mga hinutang sa ngayon, hindi na iso. Naglakas na kaya mo sa una, sa ulo, sa uwan, sa wala ka bawang sinabi ng umahan. Kaya mo sa mga sila, kung napuna sila, busa na mo yung Santa Maria ng kulay. Sa kanang mga mga salas, yun yung may isisuan mo, inayang mo sa Ginoo ng Diyos. Kaluyan kita sa Diyos ang dahang sa Diyos, sa iyong sa atong mga sila, dahil ng Diyos kayo na pumilayon. Salmo responsoryo ang atong tubang. Ginoo, ang talang nasod sa yuta, nagsimba kanito. O Diyos, tugali ang hari sa imong paghukom, o sa imong kapanon, o anak sa hari. Magmanto siya na matawag sa imong lungsod, o hukman niya ang mga nagkakon. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanito.
Ang tarong mulambong sa iyang mga adlaw, ug ang halawon nga kalinaw hangtod mawala ng buwan. Magmanhod na siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, o gikan sa suba ngadto sa kinatungyan sa yuta. Diba? Ang Ginoo sa yuta nagsimba kaniya. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala ug mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala ug mga hala. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasod mag-alagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasod sa iyo nagsimba kaniya. Kay magtuwa siya sa kabus-ong magsangit siya o sa nag-alpos diha nga walay tabang kaniya. Maluoy siya sa ubos o sa kabut. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabut. Ginoo, ang talang nasod sa iyo nagsimba kaniya. Ang Ginoo anak ng Diyos. At magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Juda, sa panahon ni Hari Herodes. Unya may kapila ka mga tao na maalamon bakit sa pagtuon na nabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan o nagutana. Hain man ang bata na mga tao na maunahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang ini dito sa sidlakan ug gianhi kami aron magsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangunang pari ug ang mga magtutulog sa balaod o ipangutana niya sila. Asa mga tao ang Mesiyas sila iba. Sa lungsod sa Bethlehem, sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem, sa yuta sa Juda, dili na ilit sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay magigikan kanimo ang usa ka pangulo nga mao'y magmando sa atong katawhan, ang Israel. Busag ipatawag ni Herodes ang nangunuong na gikan sa sidlakan alang sa usikatigo na tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang tuntog nga takna sa pagsubang sa katuon. Kunya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug Juda. Nakaw kamo o pangitahan ninyo pang-ayo ang bata o sa paglakan ninyo siya pahibalua ako aron moadto ako ug mosimba sa kaniya. Kunya naglakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maubihapong bituon na nakita nila dito sa sidlakan. Ug nagunat kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong ug gayon sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila padayon sa pagkakita nila sa bituon. Kunya gisulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanduhod sila ug misimba kaniya. Kunya yakinan nila ang isugdan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniya ulawan, insenso o nila. Ginaagi sa damot, himatunan sila sa Diyos sa dili pagpalit ngadto kang Herodes. Usa na maulit sila agi sa langit dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
once again, my dear friends, may hapon din natin tagal. Sa pag-usap pa, upang ipaabot ang pinasikasin ng pagsubok sa kabanay ng Lolo Frederick, meaning day ng pagtaliwan. So rest assured of prayers. And my dear friends, we thank the Lord for giving us this wonderful opportunity to be here to celebrate the Sacred Sacrifice of the Mass as we say our final farewell to Lolo Frederick. I would like to say, my dear friends, it's an occasion not to mourn, but instead it is a celebration of life, a celebration of a well-spent life. Today, my dear friends, as we also celebrate this day of the Ekatating, or known as the celebration of the 3 days, with a very prominent symbol of the star. I do believe that Lolo Frederick has already fulfilled his mission here in his life. He's a star, my dear friends, that leads many of us towards Jesus. Perhaps he has already done his part. That is why he already distinguished as the stars are light, after leading all of us, many generations of children and grandchildren towards Jesus. We know for a fact that Lolo Frederick has been a very religious man. He has left a legacy that is bigger than life. I'm always reminded, if I'm not mistaken, for sure, Lula Esther and also Lolo Frederick are the one instrumental in establishing the chapel in our barrio, the Great Rocks Chapel of San Roque. It is a legacy that they have left, from especially to the people in Great Rocks, that for that will be always remembered forever. So, in behalf of mga tao sa Greenlands and also the friends of Lolo Frederick, would like to say thank you. Thank you for all the things that you have done for others. My dear friends, just a very short reflection about death. It is very normal, it is a very normal reaction of every time there is a member of our family that will pass away. Our normal reaction is that we are saddened. There is always an experience of sadness. Why? Because we know very well that we no longer will live in this life. There is sadness because we know very well that every time we come home, our home is no longer the same with this absence. There is sadness because we know very well that the coming family celebration, the coming Christmas celebration for the coming years would be a different Christmas with this absence. Something is missing, something is lacking, something is no longer complete. But our Christian faith, my dear friends, is giving us consolation that life doesn't end with the decay of the human body. Even our human body will corrupt, even though we return to dust, but there is something in us that will continue to live on, and that is our spirit. And as Christians, my dear friends, we hope and we long for that day, that one day we are going to be reunited once again with our Lolo Frederick. And what remains with his passing? You know, my dear friends, I read a very beautiful poem by an English poet, and the poet said, "We thank the Lord for giving us memories, because with memories we have flowers, even in winter time. We thank the Lord for giving us memories, because with memories we have flowers, even in winter time." Even though Lolo Frederick is no longer physically around us, but for sure, our memories of him will continue to live on in our hearts, in our minds. Memories, my dear friends, that cannot be taken away from us. Memories, my dear friends, that cannot be snatched away from us, not even by death. That is why, my dear friends, as one Christian family, as one Christian community, let us commit ourselves that always we are going to celebrate the memories of Lolo Frederick. And you know, my dear friends, really it is very true. It is more fun in the Philippines. Why? In the Philippines, my dear friends, we always have a very special way of celebrating the memories of the dead. Every time we are going to remember an important event at the life of the dead, we always gather together in the cemetery and offer masses for him or her. That is a very beautiful practice, my dear friends, of perpetuating and always keeping in mind the memories of the dead. And also, my dear friends, now, Lolo Frederick has done a lot for the community. Now the responsibility rests upon the shoulders, the children, and also grandchildren to continue the legacy, especially the good works that he has started.
and also just thankful to be grateful for all of this. You know, my dear friends, sadness is just but one basic test. Another side of the dear friends, death, my dear friends, can also be an occasion of great celebration. It is an occasion of great joy. Why we should be happy? Why we should celebrate when someone has died? We are happy, my dear friends, because we do very well that death is the very portal by which our deepest longing would be realized. And what is that longing? The longing to be one and to be united with God. Because I do firmly believe that all of us here in this four corner of this church want to be with God, right? You want to go to heaven? Louder! You want to go to heaven? You want to be with Jesus? How about the choir members? You want to be with Jesus? Right now? Huh? You know, my dear friends, we wanted to be with God, we wanted to be, when to go to heaven. But the only requirement is that we have to come to the door, which we will guess. That is why there is no going to heaven. There isn't going to the place of eternal bliss. If there is no passing to the door, which we will guess. That is why, my dear friends, death now is a blessing in disguise. Why? Because of the experience of death, our deepest longing would be realized. But my dear friends, it is a very natural thing. It's a very, it's very normal that all of us are afraid to die. That is why we try as much as possible, to slow down aging process, right? We try to, do a lot of exercise in order to stay healthy. One of the biggest business now in the country is cosmetic business. No? Why? Because we want to look fresh always. We want to look young always. But the fact of the difference is that we cannot deny, even how much we try to slow down aging process, but for sure death will snatch us. That is why what we need to do is to do ourselves. Preparation is very important. And what kind of preparation? There are so many kinds of preparation so that we can prepare for our own death, because death is a very certain thing. My dear friends, nowadays, people are very practical. Why? Because we at least have our, physical preparation or material preparation for our own death. That is why karon mga tao almost naghanap tayo ng St. Peter's plan. Diba? It's very practical because you don't know what kind of kanusa that is buha of St. Peter's plan. That's why they consider that the business of dying is a never-dying business. Ano man mo, ikutan ka na mag-anda ng yuta. And that's part of the preparation. But I hope, my dear friends, that we are not going to lose sight of the real preparation. And what preparation is the ritual kind of preparation. By going to the Mass, by receiving that sacrament, by offering Masses for the dead, the spiritual kind of preparation. Because useless, my dear friends, is our material or physical preparation of what to wear when we're going to die if your spirit is not ready. That is why that's the true sign, the real preparation, and that is the spiritual kind of preparation. My dear friends, it is always the intention of God that all of us, my dear friends, will go to heaven, that all of us will go to paradise. It is always the will of God that all of us will go to heaven. Remember, my dear friends, a very beautiful and consoling story in the Bible. The story of the thief that was crucified together with Jesus on the cross. While Jesus was hanging on the cross, he met a stranger. They are no friends. They are no Facebook friends. They are complete strangers to each other. It just so happened that they just lived on the cross while Jesus was also there. A thief was sentenced to die on the cross together with Jesus. That thief must have done something so serious that would warrant him to die on the cross. But both of them were there dying, hanging the cross. The thief said, Lord, remember me when you enter your paradise. Lord, remember me when you enter your paradise. And Jesus, my dear friends, assured that thief, Jesus assured that man who is a complete stranger to him, that from this very moment on, you will be with me in paradise. Jesus, my dear friends, assuring a complete stranger that he will accompany him as he enters his glory. That is when he said, my dear friends, that thief,
He's achieved all of his life, even unto death. This time, my dear friends, it is stealing heaven. He was able to steal heaven while dying and hanging on the cross. That's how gracious our God is, my dear friends. He wanted all of us. It is the divine design that all of us will go to heaven. It is the intention of the Lord. So that is, my dear friends, as we are gathered this afternoon, we thank the Lord for giving the very person from all Lolo Bibig to us, believing always that every person is a gift. Every person is a gift that is coming from the Lord, and every encounter with other person is indeed a life-changing encounter. And also, my dear friends, I would like to stress, this stress is one, you know that while we are still alive, let us try as much as possible to give importance to one another. Because oftentimes, we only see the value of person, we only see the value of thing, when the person is no longer there, when the thing is done. We see how precious the person is when the person is dead. It reminds me of a poem. And the poem goes like this, no? What are beautiful flowers for? We offer during funerals. Flowers are not for the dead, but flowers are for the living. What are beautiful flowers for? We offer during funerals. Flowers are not for the dead, but flowers are for the living. So meaning, my dear friends, if we have the opportunity to let our love be known to the person, let us express it one to the person is still very much alive. Let us ask the person, no? Kung sa'y ganahan niya kanon, di ba? Say, saan kayo tayo bitasan niya? May paglawas, di ka mo bisita. May paglawas, di ka mo kanon sa gusong kanon. No? Pero mga dumong sa ila nga si kalkulano, si kalkulano, sa ICU, no? The oxygen, dili ka mukhaon. Magparit yung kang tanan, magdatagdaghan yung pagkaon. Kaya bawal na kang dili mukhaon. At igbantay nila kung ikatawa na mo yung tikaon. So you ask the people who's pwede nahin yung kanon, no? Dengan buka, pakanaan kada-adlaw. Para mahuman. With dear friends, you ask people what they like to eat. You offer flowers to them while they can still appreciate the beauty and the scent of flowers. You know, with dear friends, even how beautiful flowers you offer to the dead, they will no longer appreciate the beauty of the flowers. That is why if you have the opportunity, offer flowers to the living. Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, even ordinary days, you can always offer flowers so that the living will appreciate flowers. Because dead people do not appreciate the flowers. Never be tired of saying I love you while they can still hear you. Never be tired of embracing one another while they can still feel each other's embrace. Because if we are called bodies, my dear friends, all of this will be useless. Our embrace will be useless. Our I love you will be useless. The wood that we offer will be useless. The flowers will be useless. That is why appreciate and recognize each other's presence. That is why, my dear friends, to end this, there are only two things I want you to remember always by the heart. And that is these are, my dear friends. First, let us celebrate the memories, especially the memories of Lolo Bibig, and let us try to continue the legacy, especially the good works that he has done. And second, my dear friends, let us celebrate each other's presence. Celebrating memories and celebrating each other's presence. And all of us, my dear friends, gathered here in the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass, this is a very concrete expression as Christians, Catholic, of our saying of thank you to Lolo Bibig for what he has done. We hope and we pray, my dear friends, that now he is enjoying eternal reward, believing always that he has accomplished with much faithfulness the work, the task, the mission that God has entrusted upon him. To Lolo Bibig, thank you very much. Hindi ka ba nagatuwa ko sa Diyos na mahal, kalagawan sa mga pagbubuhan sa langit sa inyo.
ganito, ginawa. Ipunakot sa lang sa Espiritu Santo, kaya natin Maria na Berde, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansan sa krus kamatayan ni Kunsan sa mga pinatay. Sa ikatulungan ng nabanhan, isa ka sa langit, naglingkod sa tuo sa Diyos na Ama, magkagalawan sa Diyos. Gikan dito mabalik siya ng pagtuto sa mga buhi ng mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa pinabuhi tayo. Amen. Mga pag-ampo sa katawan. Sa atong panagtigod, kita nagbuhat og uling tradisyon ug mahimayawang panaan. Kaya ang kahayag ni Kristo nagpadayon sa pagdaan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita alang sa tanang katawhan na nagkalain-lain mga pinulungan, kaliwat ug kultura, kung kita mag-ingon, Ginoo, duga kami. Alang sa kantos ng simbahang Katoliko, mamudawag siya kanila na nanita o kaninaw o kamaturan diha sa iyang panahon. Mag-amtong kita sa Ginoo. Alang sa mga nasod na anaasang higit kakalibutan na bilang mga pamumunuan magkawig diha sa kahayag ng Jesucristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang ni atong nanan nga ginatagan sa Dios o mga himanilhan sa iyang walay katapusang gugma, na sa kanunay magmatong sila sa pag-aninaw ninyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mapausanong pagsimba diha sa atong kinabuhi, na atong mahimaya si Jesus diha sa Eucharista, inubanan sa debosyon sa mga makinaadmanon at nihalad o mga gasa sa batang Jesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa salubuon sa Diyos, yung pinagmumot o bispo na mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kalagi at kung nakamatay, na ang walay pagkapalong sa nakahayag, magdanat kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Magagagahong nga Diyos o mahal, ang imong anak mao'y kahayag, gikan sa kahayag, ang nagdilaab na timaan sa tanang kanasuran. Sa among pag-ampo alang sa katawhan, tabangi kami, aron malikod ang among panagiusa, pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
sa Diyos, yung mga sunod namin. Luwag ang Ginoo kining halang sa maigsuon si Pedro sa adlaw sa iyang paglubong ang imong gugmang magbugas sa sa ikawang kahuyang o magpasaylo sa tanan niyang mga sala pinagin Kristo among Ginoo. Ang Ginoo nga kaninyo ibayaw niyo mga kasing-kasing. Makapasalamat kita sa Ginoo nga ating Diyos. Santos ang Diyos, kaya tagang gawa sa tanan niya matang niya. Salamat kini kini mo kanunay sa nalipit. Kaya kanudlaw, imong gipalayag ni Kristo ang imong tunhay laraw sa kaluwasan o imong siyang gipakita nga kahayag sa kanang katunghan. Karon nga ngiyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon imong gibako ang katunghan diha sa imong walay kamatayon nga kasamahan. Busa ban sa mga sa langit nagasangyaw kay si himaya duyog sa walay hunong nga pagyan. Ikaw ginagawa sa Santos sa dalang Espiritu, dalang pag-Santos sa Migasa, mahimo kini ginamlawan sa ligaw niya sa Kristo ang Ginoo. Kasakit sa kagalingan ko sa Kanya, ipasalamat ka nino, may pikas, may hatag nini nga sa iyang mga pinunan, o minguan, dawat kini, ninyo nga tanalok na, kahit kini mga kong ngay kutin anak kanyo. Sa mga gitapos ng Panginoon, may kuhay sa salis, may pasalamat yung pawisan, may hatag nila nga ito sa iyong mga tinunan, o minguan. Dawat kini, o Panginoon kamangkinan, kikani, kahit kinimang kalis akong dugo, sa bagong tunay na kasabutan,
ang digong nga'y langaw kaniyo, o galang sa kanang mga taon, halang mga sala, mapasayon, o hakat niya ang paghandog, kanato. Kini seri sapato, Walang paghandong sa timbangan ng Kristo ang nakalag ng mga amuhin, ngayon panas kinabuhi kami sa kalwasan, nagap salamat kami kanil, tungod kayo ng nag-iisip niya yan, niya matubag malagat kanil. Himuha kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, makayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdum ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahimpit kanilang sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon, hinumdumi ang anak nga si Pedro nga imong gitawagan na kanimo gikan ni kinabuhian. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Haluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi na Hesukristo, imong anak. Ingahagi kaniyo ban kaniyo diha kaniya, diha ta kanila kaniyong gawin, diha sa Espiritu Santo, ang kanilang lugog himaya, hangtid sa kahantilan. Pero mag-iwas sa pagkamas mahal, may tungkulong, tudlog, natas ng mga nilos.
pinindot ang kaging siling na libangan. Walang dilibangan niya sa iyong kaluoy. Makalikain ka na gano'n ng sas. Mayroon sa iyong kasamang sampang kaabot ko yung malaon. Sa pagbalik niya sa Kristo ang manlulong. Sinikan sa mga apostles, kanina din ko kaninyo, ang kanina ay hatang kaninyo. Iyaw, tinawa ng mga salat, hindi rin pagsalik siya ng simring. Siba si mga kabutong, kakikinis mga kanina at iyusa, ikaw nga buhay bahari, hangkot sa kahantugan. Ang kalinaw, sinos kanina ay malakanin. Ipakita kong panaginig sa uyay, dahil Ini mga Jesus ang tinugdan sila pindayan, banhawan sila ng mga ito, sinagwaktan sa itong mga sila, bulangan ka mong gidapit alas bangkete sa itong ginawa.
Magapupyan. O Amahan Diyos nga makadahon, nangamuyo kinilang sa Mekson si Pedro, nga imong ipahalin ng ikaliming kaalibutan niya. O mansa kahindo'y pinagin ng sakripisyo, o babasahin doon sa imong sala, madangat ang kanyang walay katapusan kalipay, diha sa pagkabanaw bantan nimo, pinagin Kristo among Ginoo. Dapit po ang kabanay ni Pedro sa pagkalibang singlawas. Pagpagpuging Kristo, libutan sa mga pagtahot ng lawas sa rigsuon sa Pedro, o ban sa kanilang mga tawhanong kahuyang, o kakulang sa kangkitan, o ban sa pagsanib magamot kita sa Diyos, ang maghatag kinabuhi sa namang butang, alam niyang manahang ibang lawas sa kakingkit, o sa katiniban sa mga santos. Maguluyot ang Diyos, nito ko sa bakong kaniya, sa iluon ng talaniyang mga sala. Gagawin ka sa ni Kristo, maayong mabalantay, ngayon sa matuod at kapulayanan, din ipuyo sa ninanaban sa Diyos ng tumahan, tipon sa tanan maangaw. Tubangan sa Diyos, na walay katapusan, magmalpayong kasiyang hangtod sa kahangtugan. Karon sa ilong tingyang puting sun.
Mga santo sa Diyos, muli magtabangin siya, mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Nagawa nga si Kristo matawag kayo mga hipos na siya mabugtong, nagawa mga anghel, madala kayo mga kaskalagan ni Abraham. Pahulang dahil ni hata kanyang Ginoo, gawin mo kahayag, maghanap na kanyang hangkot sa kahangkulan. Magamagdang, puwamahan niya labing layon, sa mga kamotong bitugyan ng kalag sa migsunod si Pedro, walang banhaw kasi sa katapusang adlaw, pauban sa kanang namatay din ni Kristo. Ginoo sa mga kaluwi, dawatan ng pangamuyong, ang nablihan ng gaan sa paraiso alang sa imong suludon. Sa among bahin, mahupay sa mismong pulong sa mga pagtuong, hangtod makayus kami sa pagsugot ng Kristo. Nadung adlaw ko sa magkitigom kami kinan, kaban sa Ginoo sa aming gustuhan. Kini ang magipangayo, pinagay Kristo, among Ginoo. Pahulang idahan ng hata kaniya o Ginoo. Pero natapos na itong Santo Simisa, na itong gihalad na lang sa itong isuin. Ano pa rin ang paghalad? Alang kaniya, matag adlaw, alang sa iyahang kaipitan, balik na ito sa maninobos. Alang sa magkakamtam, sa kabanhawan, nga iyahang di pangalan. Singalan sa mahanin, sa natin Espiritu Santo. In behalf sa among pamilya, I want to say thank you to you all and sa mga simpatiya o sa pag-unong ninyo kanamo sa
passing sa among amahan and help us celebrate the, his life. I would like to say thanks to the Kalungsod Choir and the neighborhood of sa Knight of Columbus. O sa mga lay ministers, salamat sa pakigulong ninyo sa among kasubana. Mga paryente, mga higala ni Papa, I know you love him as much as we love him, and I know Papa is in good hands and reunited, with our Mama Esther. So, sa tanang mga nagtamag-mamo sa gabi-gabi nga pagdamay ni Papa, daghang salamat kayo kaninyong tanan.